Ewan ko ba kung nagkataon lang. Halos isang linggo na puro ganito yung gawa ko. Kung hindi siya violet panel, blue panel. Ayun o, yung isa doon di pa nakuha o, yung violet na yun. Tapos yung karton na yan, ganun din yan. Kaso blue panel lang. Di ba? Tapos may mga nauna pa ako na nagawa. Nagkataon lang ba? Okay, iMix na CE18 violet panel. Ito rin yung may-ari ng ginawa natin na live na shockwave. Shockwave na 3K ba yun? Yung 3K. Ito rin may-ari nun. Kaya kailangan gawin natin to para makuha rin niya yung shockwave. And then ito may kwento ko guys. Na-repair ko na ito last year. Last year pa, nakarang taon pa. Take note ha, nakarang taon pa. Ngayon, ito, binalik naman sa atin dahil wala daw audio yung kabilang side. Okay, wala na audio yung kabilang side. Pero naka-fix bias na ito. Ayan. Nakakalibrate na yan. Okay? Ang gawa natin, sinasabi natin kung gawa natin or hindi eh. Diba? Para alam nyo na kung backjob ba talaga or basta yung mga gawa natin, alam nyo. Diba? Matagal na. Tingnan nyo, puro nangalikabok ko. Oh. Diba? Kasi last year ko pa ito nagawa. Ngayon, yun nga ang kwento na nawalan daw ng audio yung isang channel. Okay, testing natin. Okay, wala siyang fault or protect, wala rin. Naka normal mode. Ngayon, may nakalagay na speaker na ito. Okay. Yan, may nakalagay. Parang maluwag itong kwan ah. Parang maluwag itong channel 1. Parang maluwag, no? Compare mo sa channel 2. Nga, lipat natin. Okay. Parang maluwag itong kwan. Itong input natin na. Isa, mapalitin na. Natin sa ilalim. Okay, lagay sa ilalim. Play natin yung laptop natin. Nakakabit na speaker yan ha. Channel 1, okay. Wala siya. Wala nga. Channel 2 mayroon. Pati yung isa gumagana. Ano nangyari? Wala siyang audio ha. Channel 2 goods. Okay, goods. Meron. Ngayon, dako tayo sa may amplifier stage niya. Kung bakit wala siyang audio, di ba? Ayan, malikabok na talaga siya. Isa lang kasi yung kwan ito, fan. Wala siyang palabas, paloob lang. Ngayon, sukatan natin ng sira pala tong tester natin. Sukatan natin ng tawag nito. Sukatan natin ng biasing. Balistad. Balistad eh. Okay. Ayan, ang ganda ng bias nito. Sa 0.26 lang. Dito naman goods din pati dito. Ganda ng pagkakalibrate natin ng bias dito eh. Ibig sabihin, good yung amplifier. Alam nyo kung saan yung problema niyan? Dito sa may input buffer. Okay? Kadalasang yung problema niyan is nasa switch. Nasa switch yan. Nasa switch lang yan. Kung hindi sa switch, maaari sa control. Maaari, di ba? Maaari sa control, pero dapat may sagarak man lang to eh. Try muna natin sa switch. Okay? Bridge. Tapos, galawin natin. Galawin ko lang muna ang mga switch ha. Pass. Parallel natin. Nakaparallel. Volume natin. Wala talaga siya. Wala kasi walang input, punyet. Wala palang input eh, gagi. Binunot ko pala kasi nagsukat tayo ng biasing. Okay, lagyan natin, pabihira ka oh. Okay, nakaparallel yan. Tapos ginalaw natin yung mga switch. Diba? Umikindat-kindat siya. Okay, wala pa rin. Stereo. Galawin natin. May built-in na crossover to eh. Okay.
Naka-stereo yan. Wala pa rin eh. Okay. Channel 2 meron kasi may signal. Channel 1 wala talaga, wali. Ayun. Patakan natin ng contact cleaner to dito. Okay, pati itong isa. Good yung amplifier eh. Dito lang yan. Minsan kasi sa matagal na hindi nagagalaw, nasisira ang switch. Okay. Wala talaga. Kailangan natin baklasin yung kwan ito. Back panel. Meron itong channel 2. Try ko muna i-rekta. Bunutin natin. Off natin to. Tapos bunutin natin to. Kailangan bunutin ko muna yung control. Okay, bali ito. Binunot natin yung vector ng control. Ngayon, wala tayong, hindi ko mahanap yung kwan. Hindi ko mahanap yung tweezer ko na matulis. Ito, nalagay natin. Ito, diskarte. 10 ohms yan. Gagana na yan kung halos short na rin nilabas yan eh. 10 ohms. Ang pag-short nyo is yung pula and then puti. Yung pula is input, yung puti is output. Yung puti na yan, papuntang amplifier na yan. Tapos yung itim, ground. Yung ground, ayaan nyo na lang. Pula itim lang ipag-short nyo. Okay, ganyan, no? Ngayon, kapag gumana ito, ibig sabihin, sira yung control. Buo yung back panel. Okay, di ba? Try natin. May speaker nilagyan ko ulit ng speaker para mas marinig nyo kung tutunog agad siya. Ayun may signal lakas. Di ba? Off natin, baka makapiright tayo. Working siya. Maaring sirain control. Ngayon, isa pang subok. Balik natin. Baka nag-NRT lang. Balik ko Kasi ganun ako pag mag step by step ng pagto-troubleshoot ng kung sa may front panel or nasa back panel lang problema. Diba? Nawa ay makapagbigay ideya ko sa inyo kung paano yung tulad itong step by step na walang audio. Okay, binalik ko na. Binalik ko na yan. Ang problema nito nung nakarang taon is umiinit lang eh. Hindi natin ginalaw to dito. Okay, lagyan natin ng control. Wala talaga siya di ba? Kung meron man halos mainang mahina ang kindat nyo, halos di nga makapatunog ng speaker alam na. Ibig sabihin sira yung control. Di ba? Sana kahit sa ganitong method lang or ganitong processor lang is nakakapagbigay ideya ako sa inyo. Ngayon, palitan natin to. Palitan ko ng control yan. Dalawa na yung palitan natin. Dalawa na. Sabay na natin dalawa. Palitan natin yan. Okay? Ito na yung control niya. Stock pa tong control niya. Hindi pa to natikim ng palit. Hindi pa natin napalitan to. Fixed bias lang ginawa natin nakaraan dito eh. Ano? Half moon na sakto. Half moon din yung meron tayo rito. Ngayon, palitan natin. Okay? Sana control lang. Napalitan na natin ng control to. Bagong-bago tong control natin Kaso nga lang, medyo manibago si bossing dito kasi walang groove itong control natin. Unlike dito kasi na mayroong groove. Okay, may groove kasi ito. Paubusan tayo ng stock or wala tayong mapagbilang ngayon. Yung supplier natin na kinukuhanan na may groove na control, wala. Yung plain lang yung meron. Pero pare sila original yan, pang power amp din. Yan half moon din siya Tapos 10K. Ayan. Bagong-bago ito. Walang bayad man siya pa Okay, 10K ang nilagay natin dyan. 10K naman na sa may power amp 10K to 5K. Okay. Ngayon, balik natin. Sabay linis sakto lang din para malinisan na rin yung unit. Balik na natin yung front panel. Saan na ba yung control? Saan na ba yung isa? Nalaglag. Ano ba yung isa na yun? Nalaglag pa yata. Okay, basta bago to Kita ko sa inyo. Yan bagong-bago yan Walang bayad man siya pa yan. Okay, ngayon on natin. Mamaya lang natin linisan to or ay compressor pagkatapos natin i-vlog kung sakaling tumino ito. Nag-normal na siya. May nakakabit na speaker yan dalawa. May audio input. Naka-stereo mode tayo. Ngayon, kung kanina wala siyang audio, sana ngayon meron na. Iyon Hindi ba?
Okay, goods. Dito. Oh, goods din oh. Pinalitan natin, take note ha, 2 volume na pinalitan natin. Kasi nga, nasira na nga yung isa eh. Malamang, susunod na rin yung isa. Kaya sabay na natin pinalitan. Ha? Okay, pabain pa ba natin yung oras natin? Ganyan ang diskarte guys, or ganyan yung diskarte ko guys kapag nagto-troubleshoot ako ng ganitong sira or ganitong klaseng trouble. Hindi porket walang audio is sira na agad yung control. Di ba? Hindi porket walang audio is sira na agad yung control. Maring good yung control, ang problema is dito sa may input buffer naman. Or kung good yung input buffer, good yung control, maring nasa amplifier stage yung problema. Eh good gan dito eh, good yung bias eh, good dito eh, good din dito eh. Eh dito may problema. Okay? Ayun, kahit sa ganung kasimple lang na tutorial is kahit paano na ba nakapagbigay idea ako sa inyo. O ngayon, dahil umabot ko sa part ng video natin na ito, ako naman nangihiling ako naman nangihiling sa inyo, kung hindi ka pa nakapag-subscribe dyan sa my YouTube channel natin, baka naman paki-subscribe, di ba? May makita ka dyan bell button. Pag naka-subscribe ka na, may makita kang bell sa gilid, pindutin mo yan, tapos all, para kapag meron akong upload na video is manonotified ka, di ba? Nag-upload ako ng video 1 beses, 2 beses kada araw. Okay? Tapos share ng, nakalimutan ko taga saan to, Valenzuela ba to? Basta okay na yung unit mo, iMix na si 18 mo, tapos yung live shockwave mo na 3,000, okay na. Bali yung TV na lang, yung TV na doon, malaki na ng TV yan, 43. Yan pa yung susunod natin. Maraming salamat. God bless sa inyo.